Ginising si Basilio ng ripeke ng kampana para sa Misa de Gallo. Palihim siyang nanaog ng bahay at tumungo sa gubat na kinahihinlayan ng kanyang ina. Nasa paanan ito ng malaking puno ng balete. Habang nasa puntod, naalala ni Basilio ang kanyang mga napagdaanang hirap sa mga nagdaang panahon. Nang mamatay ang kanyang ina, nilisan niya ang San Diego upang magpaalila at makapag-aral sa Maynila. Ngunit maraming beses siyang nabigo. Mabuti na lamang at natagpuan niya si Kapitan Tiago na taga San Diego rin. Kinuha siyang utusan at pinayagang makapag-aral sa San Juan de Letran. Sa kabila ng pang-aalipusta ng ibang tao sa kanyang payak na pananamit, nagtapos siyang may markang sobresaliente at mga medalya. Inilipat siya ni Kapitan Tiago sa Ateneo Municipal, kung saan nag-aral siya ng pagka-bachelor at pinuri ng kanyang mga profesor. 2 buwan na lamang, matatapos na niya ang medisina. Mapapakasalan na rin niya si Julie. Paalis na ng gubat si Basilio nang makarinig siya ng kaluskos ng mga dahon at yabag ng mga paang papalapit. Natanaw niya ang isang anino ng lalaki sa kabilang bahagi ng balete. Kumuha ito ng asarol at nagsimulang maghukay. Kinabahan si Basilio. Sa malaking pagtataka ay nakilala ni Basilio na ang lalaki ay si Simon. Pinanood niya ito habang naghuhukay. Hindi nagtagal, napagod si Simon at lumabas si Basilio sa pagkakakubli. Matutulungan ko ba kayo, Ginoo? Dinukot ni Simon ang kanyang revolver at itinutok ito kay Basilio. 13 taon na po ngayon nang ating ilibing ang aking ina sa pokling ito, at ikaliligaya ko kung ako'y makaganti naman sa inyo. Tinanong ni Simon si Basilio kung kilala siya nito. Isang taong napakadakila, isang taong ipinalalagay ng lahat liban sa akin na namatay na. Basilio, nakababatid ka ng isang lihim na maaaring ikasawi ko. Hindi kita papatayin sa pag-asang hindi ko ito pagsisisihan. Isinalaysay ni Simon kay Basilio ang kanyang buhay sa nagdaang 13 taon. Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Nagbalik upang ibagsak ang masamang pamahalaan, padaliin ang kanyang pagkasira kahit na dumanak ng maraming dugo. Kabataan na walang karanasan at mapangarapin. Hinihingi ninyo ang wikang Kastila, ngunit anong magiging hangarin ninyo? Ano ang inyong mapapala upang hindi kayo lalong magkaintindihan? Hindi po. Kung dahil sa Kastila ay mapapalapit tayo sa pamahalaan, magiging sanhi ito ng paglalapit-lapit ng mga pulo. Isang pagkakamali. Ano ang gagawin ninyo sa wikang Kastila? Patayin ang wikang katutubo, ipailalim ang inyong kaisipan sa ibang isipan at maging malaya, lalo kayong magiging alipin. Sa halip ay tulungan mo ako. Gamitin mo ang iyong lakas sa kabataan upang kalabanin ang mga lihis na akala. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ay nais kong mabuhay pa. Ginoo, napakalaki kong karangalan ng mapagtapatan ng inyong mga balak. Ngunit hindi ko magagawang gampanan ang inyong hinihiling. Ang hangarin ko lamang ay gamutin ang mga sakit ng aking mga kababayan. Kahit hindi ka handa sa aking hinihintay na pag-asa, sa araw na magbago ka ng paniniwala, ay hanapin mo ako sa aking tahanan sa eskolta at paglilingkuran kita ng buong puso. Nang magising si Julie, namumugto pa ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka sakaling naghimala na makapagpadala ang birhen ng 250 pisong pantubos sa kanyang ama. Ngunit walang nangyaring himala. Nang mag-uumaga na, nakita ni Julie ang kanyang ingkong na nakaupo sa isang sulok at pinagmamasdan ang kanyang mga kilos. Kinuha niya ang kanyang tampiti at nakangiting lumapit sa matanda upang humalik sa kamay nito. Pagdating po ni Ama, pakisabi na ako'y napasok na rin sa kolehiyo. Ang Panginoon ko ay marunong magsalita ng wikang Kastila at ito ang pinakamurang kolehiyo na mapapasukan ko. Habang nasa daan, napahinto si Julie at nanangis. Mag-isang naiwan si Tandang Selo sa bahay.
Pinanood niya ang mga taong nakabihis ng maganda upang magsimba at mamasko. Nang may mga kamag-anak na dumalaw kay Tandang Selo, nagulumihanan siya nang hindi siya makabigkas ng isang salita. Walang maibukang pangungusap sa kanyang mga labi, kundi mga impit na ungol lamang. Nagkagulo ang mga panauhing kamag-anak dahil sa nangyari kay Tandang Selo. Napipina! Nang makarating sa bayan ang balita ng kasawiang palad ni Tandang Selo, ang ilan ay nahabag at ang iba namay nagkidit balikat. Walang may kasalanan sa pangyayaring iyon at walang masisisi. Nang mabatid ni Hermana Penchang na siyang pinaglilingkuran ni Huli ang nangyari, Pinadadalahan tayo ng Diyos ng gayong mga parusa dahil tayo'y makasalanan o may kamag-anak na makasalanan na dapat sana'y tinuruan natin ng kabanalan subalit hindi natin ginawa. ang tinutukoy na makasalanang kamag-anak ay si Huli. Akalain ninyong ng isang dalagang maaari ng mag-asawa ay hindi pa marunong magdasal? Kung dasalin na nga ba, Ginoo Maria, ay hindi man lang humihinto sa sumasa iyo. At sa Santa Maria ay hindi man lang humihinto sa makasalanan na siyang pagdarasal na dapat gawin ng isang mabuting Kristiyano na may takot sa Diyos. Nuruan ni Hermana Penchang si Huli ng wastong pagdarasal. Pilit ding pinabasa kay Huli ang librong Tandang Basyo Makunat na sinulat ng isang praile. Lumuwas sa Maynila si Basilio upang kunin ang kanyang natipong kwalta upang matubos si Huli. Nagsaya ang mga praile dahil sa pagkapanalo nila sa usapin laban kay Cabezang Tales. Sinamantala nila ang pagkakabihag dito upang ipagkaloob sa iba ang lupain nito. Nakalaya si Cabezang Tales sa tulong ng kwaltang naipon ni Huli. Nang dumating ang kabesa sa sariling tahanan ay nakita niyang iba na ang nagmamay-ari nito, pati ng kanyang lupain. Napaupo na lamang siya sa piling ng kanyang ama at hindi na halos nakapagsalita sa buong maghapon. Nakituloy ang mag-aalahas na si Simon sa bahay ni Cabezang Tales. Sa kabila ng paghihikahos, ay hindi pa rin nalilimutan ni Cabezang Tales ang kaugaliang Pilipino, kaya't hindi magkandatuto sa pagtanggap sa panauhing dayuhan. Dumating sa bahay ni Cabezang Tales ang mga mamamayan ng San Diego at Tiani upang bumili ng alahas kay Simon. Ayaw ninyo marahil ng mga alahas na pangkaraniwan o mga huwad lamang. Siya nga po, mga brilyante, matatandang brilyante, mga bato sa una. Marahil naman, at ako'y may mga matatandang alahas. Mayroon po akong mga kwintas ni Cleopatra, mga sadyang nakuha sa mga piramide, mga singsing ng mga senador at mga ginoong taga-Roma na natagpuan sa mga guho ng Cartago. Marahil ay mga pinadala ni Hannibal pagkatapos ng labanan sa Cannes. Bukod dyan, may dala rin akong mahahalagang hikaw ng mga babaeng taga-Roma. Bawat isa'y pumili ng kanya-kanyang naibigan. May kumuha ng singsing, may kumuha ng relos, at may kumuha ng agnos. Si Kapitana Tika ay bumili ng agnos. Si Sinang ay isang pares ng hikaw. Si Kapitan Basilio ay isang kairel para sa alperes, isang pares ng hikaw para sa kura, at iba pang bagay na panghandog. Nakipagpalitan din si Simon sa mga lumang alahas ng mga taga-baryo. Lahat ay bumili maliban kay Cabezang Tales. Kayo, wala ba kayong may pagbibili? Naipagbili ng lahat ang mga alahas ng aking anak, at ang natitira ay wala ng ganong halaga. At ang agnos ni Maria Clara, iyon ay agnos na may brilyante at esmeralda. Matapos mahalughog ang maraming kahon ay natagpuan ang hiyas. Sinuri itong mabuti ni Simon. Makailang isara at ibukas. Yun nga ang agnos na suot ni Maria Clara noong pista sa San Diego. Ibig ko ang pagkakayari. Magkano po ninyo ipagbibili ito? Nagkamot ng ulo si Cabezang Tales na hindi malaman ang gagawin. Naiibigan ko ang agnos na ito. Tatanggapin ba ninyo ang 100? 500 piso.
Kung ako'y pahihintulutan ninyo, pupunta ako sa bayan upang isangguni sa aking anak. Babalik ako bago dumiling. Ngunit habang paalis si Kabesang Tales, natanaw niya ang praileng tagapangasiwa ng lupa kasama ang lalaking nagmamay-ari ngayon sa kanyang lupain. Nagtatawanan ang dalawa. Sa kanyang galit, sinundan niya ang dalawa na patungo sa kanyang bukirin. Kinaumagahan, wala si Kabesang Tales. Gayon din ang revolver ni Simon. Ang naroon ay ang agnos at sulat ni Kabesang Tales na humihingi ng tawad dahil sa pagnakaw niya ng revolver. Ayon sa sulat, sasama na sa mga tulisan si Kabesang Tales. Noong gabing iyon, kumalat sa bayan ang balitang namatay ang praileng tagapangasiwa ng lupa, ang bagong may-ari ng lupain ni Kabesang Tales at ang asawa nito. At sa wakas, ay natagpuan ko rin ang aking hinahanap.